So, heto na mga ka-One Stories. As we all know, simula nga po ng ma-trade si Karl Anthony Towns sa New York Knicks, hindi na nga po maganda ang nilaro at umpisa ng Minnesota Timberwolves. Well, first 12 games, 6-6 ang win-loss record, malayong malayo sa naging simula nila last year. Nakikita nga po ngayon ang resulta ng pagkawala ni Karl Anthony Towns. Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ang balitang nagkamali nga daw po ang Lakers sa pagkuha kay Gabe Vincent. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga ka-One Stories ng responsable. Marami nga po mga ka-One Stories ang nadidismaya sa mga unang laro ng Minnesota Timberwolves dahil imbes na maipanalo ang mga laban kontra sa mahihinang kupunan, upset nga po ang nangyayari kaya nagre-resulta sa maaga nilang pagkakabaon sa top 11 sa West na merong panghawak na 2-game lose streak. Ang mahirap pa dyan, haharap pa sila sa dalawang legit na contender na Sacramento Kings at Phoenix Suns. Kaya kailangan nga po nilang magmadali sa pag-ayos ng napakalaking butas o problema na dulot o resulta ng pagtanggal nila kay Karl Anthony Towns. Simula nga po nang matanggal ito sa team, nawalan nga sila ng two-way player. Dahil dito humina ng husto ang opensa sa 3-point line at maging sa painted area. Bumagsak rin naman ang kanilang rebounding at transition defense na sanang pinapalakas ni Karl Anthony Towns noong naglalaro pa ito sa team. Hindi rin naman napapantayan ngayon ni na Julius Randle at Donte DiVincenzo ang impact ni Towns, kaya di na nga nakakagulat bakit sila natatalo sa mga nakalipas na laban. Sa kabilang banda, kung inyo nga pong matatandaan, simula ng kunin ng Los Angeles Lakers si Gabe Vincent taong 2023, marami nga po ang umasa na malalampasan nito ang performance na pinalitan niyang player na si Dennis Schroeder na hinayaan lamang nga po ni Rob Pelinka umalis sa free agency at hindi bigyan ng bagong kontrata. Pero imbes na matuwa sila sa pagkuha kay Gabe, puro problema ang ibinibigay nito. Sa katunayan, sa unang taon, tinamaan agad siya ng injury na siyang rason bakit hindi ito nakapaglaro last season at struggle ng todo. At sa pagpasok sa pangalawang taon, mukhang na ulit lamang ang performance nito sa pag-struggle niyang muli sa opensa. Maliban sa hindi niya pagtatala ni isa mang stats sa kanilang last game kontra sa Memphis, nag-average lamang ito ng 2.9 point per game sa kanyang 27% sa field goal at 16% lamang sa 3-point line sa kanyang average na 17 minutes per game. Sa madaling salita, sayang ang panahon at pera dito. May ilang mga miyembro at fans ng Lakers na nagsisimula ng magsisi, bakit nga ba nila hinayaang umalis si Dennis Schroeder sa lineup at ipalit na lamang ang katulad ni Gabe Vincent?